Yo! Good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Katatapos ko lang magtrabaho at buong araw akong nagsasalita. Kaya eto, sabi ko, meron pa akong energy. Gawa tayo ng isang simpleng vlog for Man Cannot Ride. Okay, hindi po ako kamote ha. Ito po ay kamote style of wearing a helmet. Pero pag-usapan natin ngayon, ang helmet. Okay, this is my Spider Recon 2 helmet na binili ko nung 2019. This is my one and only helmet. Okay? Now, ang gusto ko sanang i-share sa inyo ngayon, nakakakita kasi tayo ng mga helmet test. Ayan. Mga videos of testing ng helmet na hinahampas yung helmet, ibinabato-bato, inilalaglag kung saan, hinahambalos, kinakaladkad. Meron pa nga akong nakitang helmet na binaril yung helmet. Okay, pero siguro gusto ko lang ipaalala sa ating lahat na baka meron tayong nalilimutan in terms of safety ng helmet. Okay? I know, alam nyo to, siguro nalilimutan nyo lang talaga. Or siguro ang iba talagang nalilito. Paano mo ba talaga sasabihin na safe ang isang helmet? Ang nakikita ko kasi dun sa mga helmet reviews na ginagawa, yung mga hinahampas-hampas at ibinabato-bato, tinetesting nila kung matibay ba yung helmet. Sa tunay po, that is misleading. Kasi po, ang safety ng isang helmet, yung kanyang talagang function, okay? Ang function ng helmet ay i-absorb, i-disperse, okay, yung force of impact. Okay? So kapag po ang helmet na to ay sumemplang at tumama sa semento, tumama sa puno, sa poste, o sa sasakyan, o kung sa anumang bagay, okay, yung pong force of impact nito, pag tumama dito, i-absorb yan ng helmet, tapos ikakalat niya, okay, ikakalat niya yung force of impact. Para yung pong force na yon ay magdi-decrease o hihina na siya pag dumating na siya doon sa loob. Yan. At yung loob, 'di ba, pagkatapos nitong shell, meron siyang yung EPS foam, okay? Yung EPS foam na yon, meron siyang single density, double density, multi-density EPS foam. Saka na natin yung pag-usapan sa ibang videos. Pero yung foam na yon, ngayon, matatransfer doon, malilipat doon yung force na inabsorb nung shell. Imagine nyo kung pag inabsorb ng shell dito, yung force, at hindi niya yan naikalat, so yung force na yon tatama dun sa EPS foam sa loob. Yung EPS foam talagang parang foam lang po talaga siya. At yung foam na yon, dahil dun sa force na yun, na concentrated dun sa isang impact point, ay masisira talaga yung foam. At yung foam, ang kasunod na layer dun, yun na pong liner. Okay? Yung headliner na. Okay? As yung headliner, siguro, minsan, pag mamahaling helmet, meron pa yung MIPS. Pero wag muna nating pag-usapan ng MIPS. Saka na yan sa ibang video na. After nung headliner, yun na yung ulo natin. Ngayon, kung meron tayong suot na balaclava, or tube mask, or kung ano man na may damit tayo, or ako, kadalasan, naka-hoodie pa ako. Yan. Pagkatapos nun, yun na yung ulo natin. So, imaginein mo, kung yung impact na yon na tumama dito sa helmet ay hindi na-absorb, hindi na ikalat, yung pong impact nun, dire-diretso yun hanggang sa ulo natin. At yun, yung impact na yon, kung hindi siya magdi-diminish, kung hindi siya hihina,
pag tumama yun sa ulo natin, yun na yung magkokos ng damage sa mismong ulo, okay, sa skull, at sa brain. Okay? So, yung head injury at brain injury, yun yung dalawang pinoprotektahan ng helmet against head injuries and brain injuries. Kaya po yung pagtetesting ng mga helmet, halimbawa itong helmet na to, meron akong martilyo sa baba, meron akong bat, o meron akong 2x2 doon sa garahe, kung hahampasin ko to at hindi masisira yung helmet, aba ay di matibay yung helmet. Tama po ba? Matibay yung helmet. Okay. Ngayon, kung pwede ko itong barilin, kukunin ko yung baril ko. Yun nga lang, di, matibay yung helmet. Ang tanong po ngayon, oo, matibay yung helmet. Binarubal ko hindi, walang nangyari, nagasgasan lang Ang tanong po ba, effective ba siya na ma-diminish o mabawasan yung force of impact? Naging effective ba yung helmet para ma-absorb, para ma-disperse, para yung mararamdaman kong force of impact sa ulo ko ay maliit na lang? Effective ba siya? Bigyan ko kayo ng example. Ito nakakatawa man to, pero dalawang example lang bibigay ko sa inyo. Okay? Example number 1, nakakatawa to. Subukan nating gumawa ng helmet made of titanium. Okay, matibay yun, di ba? Ang shell made of titanium. Diba? Sobrang tibay. O kaya stainless steel. Ayan. Okay. Pag tumama po dun yung impact, matibay yung helmet. Pero for sure, itatransfer niya lahat yun sa EPS foam. At yung EPS foam, bibigay yun. At ang kasunod ng EPS foam, yung liner, tela lang naman yun So, ang kasunod nun, ulo ko na. Bibigay na yung ulo ko. Oo, matibay yung helmet. Pero, na-transfer niya lahat yung puwersa sa ulo ko. Hindi niya na-absorb. Compared to, let's say, yung isang helmet na merong flexible shell, merong absorption properties yung shell, maganda yung kanyang pag-absorb. Pag tama sa kanya ng puwersa, kahit gaano kalakas yung puwersa na yan, inabsorb niya, ikinalat niya, inispread niya dun sa loob. Nung tumama ngayon dun sa EPS foam, dahil kalat na yung puwersa, yung EPS foam, di ba, multi-density pa, inabsorb pa uli nila yung puwersa. Tapos ikinalat pa uli nila, dinisperse nila. Pagkatapos ng semplang, nakita mo yung helmet mo may crack. Sabi mo, wow, ang hina naman ng helmet na to. Bumigay. Pero hindi natin na-realize, kaya siya bumigay, kasi inabsorb niya lahat yung impact para walang maramdaman yung ulo natin. Another example, ito, in real life, tunay po to. Yung mga unang kotse o sasakyan, di ba, ang titigas ng kaha. Sinasabi natin, di ba, pag ibinangga mo sa pader, gagalaw ang planeta. Mawawala sa orbit ang planet Earth. Ganun po katigas yung kaha ng mga sinaunang sasakyan. Walang nangyayari sa kanila, hindi nadudurog, hindi na nayuyupi. Pero, yung lahat ng impact ay napunta lahat sa pasahero, yung sasakay ng sasakyan. Kaya nga po, over the time, na-develop yung tinatawag na crumple zones. Yan, yung mga sasakyan po ngayon, di ba, sabi ng iba, ang hihina ng sasakyan ngayon, konting bangga lang, UP na kaagad. Pero hindi po natin nare-realize, yun yung crumple zones. Kaya sila na UP, dahil inabsorb nila lahat ng impact, para yung pasahero sa loob, konting-konti na lang ang mararamdamang impact. It's the same thing with helmets. Okay? Gaano ba yan ka-effective? Oo, magandang matibay ang helmet. Sino ba naman ang gusto na gagastos ka ng libo-libo sa helmet tapos mababasag lang sa unang bagsak, 'di ba? Wala naman, 'di ba? Kahit ako. Kahit nga wala akong pambili ng helmet, ayoko 'tong masira, 'di ba? This is my one and only helmet. Okay. So, ayoko siyang masira. Pero mas gusto ko, okay, dahil naiintindihan ko yung safety at yung function ng helmet, syempre mas gusto ko na itong helmet ko
siya yung magsasacrifice, hindi yung ulo ko. In case na, di ba, maaksidente ako ng sobrang lala, wag naman sana, at tumama yung ulo ko, gusto ko na ang bibigay yung helmet. Ang bibigay ay yung EPS foam sa loob. Pero yung ulo ko, pasalang. Konting band-aid lang, release na agad sa ER, wala na. Walang brain damage, walang brain injury, walang concussion, walang traumatic brain injury, wala. Dahil inabsorb lahat ng helmet. Oo, sirang-sira yung helmet. Eh di, thank you so much for your service. Yun na lang yun, bibili na lang ako ng kapalit. Kesa naman sa nag-survive yung helmet, kasi sobrang tibay, eh pero yung rider, pag uwi sa bahay, nandudura. So yun po, ano po, dahil kasi nakakakita ako ng mga videos na hinahambalos ang helmet, binabaril ang helmet, pinapalo, parang hinehasing ang helmet, tapos sasabihin matibay yung helmet. Okay po yun. Okay po yun. Pero sana, on top of that, ang mas mahalaga is effective ba yung helmet na i-absorb, i-disperse, at i-diminish yung force of impact. Paano natin malalaman yun? Bigyan ko ng kayo ng counting tips. Tingnan nyo yung likod ng mga helmets ninyo. Kapag nakita nyo yung ECE, Safety Certification, garantisado yan. Yung helmet nyo dumaan sa mas maayos na helmet testing procedure. Lalong-lalo pa ngayon, yung bago ngayon is ECE 2206. Meron na siyang yung rotational force at saka oblique force. Ibig sabihin, mas marami ng scenarios tinesting yung helmet. Hindi lang yung direct drop at saka yung direct side impact. Hindi lang. Kasi yung ECE 2205, ang tinetest niya, impact dito, impact sa side, tapos impact sa taas, impact sa forehead. Ngayon, meron ng mga oblique angles at saka meron ng mga rotational forces. Yun yung 2206, yun yung bago. Now, hindi ko naman pinopromote kasi tinatarget ko tong helmet na to. Yung HJC C10, okay, CS10 helmet, 2206 na yung ECE certification nun. So, yun yung tingnan natin. Okay? So, yung ECE certification. Kapag nakita nyo merong DOT, okay lang yun. Pero dapat may ECE. Kung nakita nyo na ECE lang, mas okay yun. Okay? Huwag tayong magtitiwala sa DOT lang. Ngayon, kung meron kayong nakitang helmet na nakalagay Snell, eh yun yung for racing in the American market. Pero para sa akin, mas gusto ko ang FIM. Ayan. Yung FIM, yun yung mas pabor for racing or track use. Kesa, I have nothing against Snell. It's just that mas gusto ko ang ECE, mas advanced ang safety certification ng ECE at saka ng FIM certification. Okay, yun yung isa doon. Tapos, syempre, kailangan full face helmet. Okay? Para full protection. Tapos, meron tayong full visor, nakababa ang visor. Lagyan natin ng anti-fog para full protection sa ating mata. Kailangan natin yan. At kailangan laging nakastrap ang helmet. At yung size ng helmet ay pasok na pasok sa ulo natin. Okay? At ang isa pa, okay, last 2 minutes. Ang isa pang siguro may sasuggest ko sa inyo ay pumunta kayo sa Google. Okay, sa inyong mga phone, sa inyong mga laptop, computers, open kayo ng browser, open kayo ng Google, okay, ng Chrome, okay, kung ano mang browser ang gamit nyo, i-type nyo, Sharp Helmet Testing. Pag tinype nyo yan, dadalhin niya kayo sa isang website kung saan makikita nyo doon yung iba't ibang helmet manufacturers at yung kanilang mga helmet models. Bibigyan kayo doon ng mga rating ng mga helmets na 1 star, yung pinaka hindi safe, at saka 5 stars, yung pinaka-safe. Yan, katulad ng HJC CS10 na alam ko merong 5-star rating. Now, dun yung makikita yung brand ng helmet ninyo. Tingnan nyo kung anong rating niya sa ginawang helmet testing ng Sharp. Okay, isa yun para mayroon kayong reference. Tumatawag na ata ang boss ko. Anyway, so para po sa kaligtasan ng ating ulo, wala na akong boses, daldala ko lang buong araw. Thank you so much for watching. Sana nalinawan kayo tungkol sa helmet. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.